Sa bawat dekada, nagbabago ang mundo dahil sa teknolohiya. Pero sa 2030, isang teknolohiya ang posibleng magbago ng halos lahat ng aspeto ng ating buhay, ang Artificial Intelligence o AI. Mula sa trabaho, edukasyon, kalusugan, hanggang sa paraan ng ating pakikipag-ugnayan sa isa't isa, titingnan natin kung paano babaguhin ng AI ang mundo sa susunod na 7 taon. Isa sa pinakamalaking epekto ng AI ay sa mundo ng trabaho. Sa 2030, maraming trabaho ang maaaring maging automated. Hindi lamang sa manufacturing o factories, kundi pati sa serbisyo tulad ng customer support, logistics at accounting. Ayon sa mga eksperto, maaaring maabot ng AI ang kapasidad na gawin ang mahigit 40% ng kasalukuyang administrative tasks. Ibig sabihin, mas maraming tao ang magkakaroon ng pagkakataong mag-focus sa creative at strategic na gawain habang ang repetitive tasks ay kayang gawin ng makina. Ngunit may kaakibat din itong hamon. Maraming industriya ang kailangang mag-adapt. Mga manggagawa ay kailangang matuto ng bagong skills, lalo na sa AI literacy, data analysis, at problem-solving skills upang manatiling competitive sa workforce. Sa sektor ng kalusugan, ang AI ay magre-revolusyon sa paraan ng diagnosis at treatment. Noong 2030, posibleng magkaroon tayo ng AI systems na makakakita ng early signs ng cancer, heart disease, o mental health conditions bago pa man ito ma-detect ng tao. AI-powered wearable devices ay susubaybay sa ating vital signs sa real time. Isipin mo, isang maliit na wrist device ang makaka-alert sa iyo at sa iyong doktor kung may anomaly sa puso o blood sugar mo. Ang personalized medicine ay magiging mas eksakto. Ang gamot at treatment ay idinisenyo ayon sa ating DNA at lifestyle. Ngunit kasabay nito, may mga isyong dapat isaalang-alang. Privacy ng data, cybersecurity threats, at ethical concerns sa paggamit ng AI sa medikal na desisyon. Hindi rin maiiwasan ang AI sa larangan ng edukasyon. Sa 2030, posibleng may AI tutors na kayang mag-customize ng learning experience para sa bawat estudyante. Halimbawa, kung mahina ka sa math, ang AI tutor ay magbibigay ng mga personalized exercises at interactive simulations upang mas maintindihan mo ang konsepto. Kung mahilig ka sa science, pwede itong mag-suggest ng virtual lab experiments o AI-assisted projects na tutugma sa iyong pace at learning style. Ang mga guro ay magiging facilitators ng learning, hindi lamang tagapagturo ng impormasyon. Ngunit may panganib din. Sobrang dependency sa AI ay maaaring makaapekto sa critical thinking at interpersonal skills ng mga estudyante kung hindi maayos ang implementasyon. AI ay magiging bahagi rin ng ating pang-araw-araw na buhay. Smart homes, AI assistants, autonomous vehicles, at personalized entertainment ay magiging karaniwan. Sa 2030, posibleng ang AI ang magdadala ng grocery sa bahay bago ka pa man mag-isip na kailangan mo ito o magre-rekomenda ng music, movies at activities based sa mood at preferences mo. Autonomous cars at drones ay magbabago ng transportasyon at logistics na magre-resulta sa mas efficient travel at delivery systems. Ngunit kasama nito ang mga bagong problema tulad ng AI decision-making errors, cybersecurity threats, at ethical dilemmas kung sino ang mananagot sa aksidente ng autonomous vehicles. Habang lumalawak ang paggamit ng AI, dumarami rin ang social at ethical questions. Sino ang may control sa AI? Paano natin mapoprotektahan ang privacy? At paano natin matitiyak na hindi ito ginagamit para sa misinformation o mass surveillance? Sa 2030, malaking hamon ng regulation. Maraming bansa ang naglalaban-laban para gumawa ng AI laws na magpoprotekta sa tao habang sinisigurado ring hindi napipigilan ng innovation. Ang AI ay maaaring magpalawak ng opportunities, ngunit maaari rin itong magpalalim ng inequality kung ang access sa AI ay limitado lamang sa mayayaman o may resources. Kaya mahalaga ang inclusivity at ethical AI development upang maging benepisyo ito para sa lahat. Sa madaling salita, ang AI sa 2030 ay magbabago ng halos lahat ng aspeto ng ating buhay, trabaho, kalusugan, edukasyon at araw-araw na pamumuhay. Magdadala ito ng mga bagong opportunities, ngunit mayroon ding mga risks at responsibilidad.
Ang susi ay paghahanda, matuto, mag-adapt at gumawa ng tamang desisyon upang magamit ang AI para sa kabutihan ng lahat. Sa huli, ang hinaharap ng AI ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay tungkol sa tao at kung paano natin ito gagamitin. Ang hinaharap ay malapit na. At sa AI, nasa kamay natin kung paano natin ito gagawing katuwang sa pagbuo ng mas maunlad, mas ligtas at mas makataong mundo.